Tapos, alam niyo po, maski 10% man lang ibigay natin sa Diyos. Alam niyo, matutuwa na ang Diyos. Pero let us not settle on the 10%. Huwag tayo maging kontento sa 10% lang. Diba? Sinabi naman po yan sa St. Matthew 22 verse 37-39. Mahalin natin ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. At paano natin pamahalin ang Diyos kung hindi natin mahalin ating kapwa? Ibigay natin sa ating kapwa, yung ibinibigay natin sa Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Ngunit hindi natin talaga magawang 100%. Pero kahit man lang sa ika-10 bahagi, ibigay natin sa Diyos. Alam nyo, kanino ninyo ibigay? Unang bibigyan po ninyo ang inyong community. No po? Hindi kailangan magbigay tayo sa ating simbahan ng malaki. Dahil sa ating community, sa Soldiers of Christ, ilan ang kaluluwa na naakay papunta sa ating Panginoon. Di ba? Tumutulong tayo sa ating simbahan na maibalik ang mga kapatid natin sa ating simbahan. Ang dami na pong lumipat sa ibang sekta. Sa media lang, wala kang makitang isang katolikong channel. Mabuti pa ang dating doon, may channel. Mabuti pa ang iglesia ni Kulapo, meron silang 2 channel. Pero ang katoliko, wala gayon in town. Kaluoy, no? Sus, Marianong garapon. No? Kaya nga po, magsama-sama tayo sa UCRC magkaroon talaga tayo ng sariling channel. Amen? Papangarapin po natin yan, mga kapatid. Doon po natin ibibigay ang ating ikapo sa ating community. Magbigay din kayo sa simbahan ninyo, hindi kahit konti. No, dahil doon tayo binibinyagan, doon tayo pag namatay, doon tayo basbasan. Baka ang pare ninyo wala na yung medyas, busulot na ng medyas. So, bigyan din natin ang simbahan natin. Amen? Pero more we will give to our community. Kasi po sa ating community, marami talaga tayong dapat gagawin. No, kagaya ngayon, di naman to libre, no? May bayad to. Ang ating media, ang sounds, may bayad dyan. Mabuti na nga lang, first time pala, tayo mismo ang nag-cover. Ang Children of Light ang nag-cover. Wala pong ano yan, no? Balato lang, pagkain na lang. Amen? First time po yan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pagkatapos po, no, saan natin ibibigay? Tulong-tulong talaga tayo sa media. Ang media natin ngayon kinakain na ng demonyo. Anong napapanood natin sa media? Kaya po, ako po kapatid, di ba sinabi ko naman sa inyo, nung pinagaling ako ng Panginoon, kahit nung hindi pa ako pinagaling, sinabi ko kay Lord, kahit mabuhay man lang ako ng 60. Mga brothers and sisters, anniversary na po namin sa July 20. Iniibintahan po namin kayo. At yun din po ang kaarawan ko. 60 years old na ako sa 20. Amen? Kaya sabi ko, nung tumama sa akin yung karamdaman last week, sabi sa akin ng aking brother husband, ano nangyari? Sabi ko sa kanya, tandaan mo, magsi-60 na ako. Kaya, ibigay mo na sa akin yung para sa media. Hiningi ko na po sa family ko yung aking kaparte dahil gagamitin ko talaga yan sa media. Alam nyo, brothers and sisters, I want to die nothing. Kung mamatay man ako, kung kukunin man ako ni Lord sa age ng 60, I want to die nothing. Anuhin ko yung matitirang pera, anuhin ko yun, gastusin ko talaga yan para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Masama man sabihin, talagang ibubuhos ko lahat yan para sa Diyos na buhay. Sa biyaya na binigay niya sa akin, talagang hindi po ako nanghihinayang talaga na ibalik sa Panginoon. Kaya ulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, ibigay mo man lang ika-10 bahagi sa ating Panginoon. Talagang hindi ka maghihirap. Alam niyo po kapatid, ako po hindi na ako natatakot mamatay. Ngunit ito habang ako'y nabubuhay, ito'y gagastusin ko ang buong buhay ko sa Panginoon. Yung biyaya niya binigay sa akin, yung paggaling lang niya na hindi nagkaroon ng gamot, walang kahit consultation ng doktor, wala. Sabi ko, I will never spend a centavo for the doctor. I will never spend a centavo for medicine. I will spend the whole money na binigay sa akin ng Diyos para sa Diyos na buhay. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ito po ang masasabi ko, kapatid,
Kung hanggang ngayon, nangungupit ka pa rin kay Lord, mas hinahalagahan mo yung cellphone mo, mas hinahalagahan mo yung mga bagay sa mundo, hinahalagahan mo yung pag-aral ng anak mo, dahil hindi ka makapag-ikapo, dahil dyan sa mga bagay na yun, kapatid, magnilay-nilay ka. Wala tayong ibang pupuntahan, ang Diyos lamang. Yung kalakasan na binigay sa akin ng Panginoon, hindi ko talaga mabilang. Yun lang kalakasan na binigay sa akin, binigay ng aking anak nung kinuha niya ang asawa ng anak ko, hindi ko talaga ma-explain yun. Alam naman ninyo yung anak ko, magto 2 years lang silang magkasama ng kanyang asawa, tapos namatay nga sa cancer. Yung kalakasan na yun, hindi ba milagro yun? Amen? Praise God. Thank you, Lord. At paano mo hindi sasabihin na ibibigay mo lahat sa Panginoon? Kanya lahat ito, katawan natin, lahat na meron tayo sa Diyos, lahat galing. Kaya brothers and sisters, sabi nga ng Panginoon sa Malakias chapter 3 verse 10, ibigay mo ng buong buo ang iyong ikapo upang matugunan ang pangailangan ng aking templo. Subukin mong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit. Subukan niyo mga kapatid, ibubuhos ng Diyos ang biyaya sa inyong lahat. Kung paano binuhos sa akin, sa inyong lahat ibubuhos talaga. Purihin ang Panginoon. Thank you Lord, thank you Jesus. Kaya itina-challenge ko yung may mga karamdaman, ibigay nyo lahat kay Lord mamaya sa love offering. Yung anong meron na kayong lahat ng pinakamalaking bill sa bag ninyo, ibigay nyo yan, ibabalik ng Diyos yan. Siksik, liglig, umaapaw. Amen. Purihin ng Diyos. Thank you Lord. Thank you Jesus.